Ako po ang inyong lingkod na si Catherine Reyes Javier, kilala bilang Sister Irene. 10 po ng aming kapatiran sa Charismatic Cathedral Christ's Life Christian Fellowship. Nagagalak po kami na muling matunghayan nyo ang aming programa, actually programa ng Panginoon, ang ipahayag ang mabuting balita. At ngayon po, syempre papahayag natin ang mabuting balita ng Panginoon sa tulong po ng ating kapatid. At ang ating pong naanyayahan ngayong araw na ito ay isang espesyal na tao sa aking buhay. Dahil po siya ay ang aming mahal na nanay. Siya po ay ang asawa na ating mahal na Pastor Rene Reyes. Tawagin na po natin si Sister Mami Nella Reyes. Praise God. Praise God. Mami. Welcome po. Hi. Welcome po sa ating program na ipahayag ang mabuting balita. Hi, praise God. Thank you, Lord. Naanyayahan ako sa iyo. Yan, nagagalak po tayo na makasama po ang aking mother. Talagang marami pong mga sharings siyang ibabahagi sa atin. Pero bago po tayo magpatuloy, pray muna po tayo. Amen. I-praise God. Sa pagsisimula ng ating programang ito, Panginoon, muli nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong binigay niyo po sa amin. Salamat sa oras na ito na kami magkakausap po ng aking mami ma-share po sa inyo at sa mga kapatiran, Lord God, ang buhay na kasama ka po. Linisin niyo po kami at maging marapat, Lord God, sa inyong harapan. Maging marapat. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Mami, kamusta ka po? Kamusta ka para po sa kaalaman ng mga manonood po? Mabuti naman po sa awa ng Panginoon. Sa kanyang paggabay at pangangalaga sa amin. Praise Sa God. akin, sa aking pamilya. Amen. Praise God. So, yung ano po, ngayon, di ba po, kahit na si Papa ay pastor, may mga pinagkakabalahan pa po kayo. Ano po ba yung mga ginagawa nyo? Sa ngayon, talagang namamahala pa rin ako sa ipinagkatiwalang business ng Panginoon, ng aming drugstore. Alam ko na yun ay kaloob ng Panginoon sa amin para sa aming kabutihan. Amen. Praise God. Kasi po meron, para sa kaalaman po ng lahat, meron po drugstore ang family. Yung Renella's Drugstore, actually talagang itinalaga nila sa Panginoon. Si Lord ang may-ari noon. Pero hanggang ngayon pinangangalagaan nila ang drugstore na yun dahil binibigay ni Lord yun. Para sa habang waiting tayo kay Lord, meron tayong kinabubuhay. Amen po. Aside sa, alam ko po, active ka rin po sa church. Di ba po? Amen. Dahil sinusuportahan ko ang asawa ko bilang pastor. Amen. Kaya sabi nga, kailangan magtulungan kayong mag-asawa, kayong pamilya. Kaya talagang tunay na nagpapasakop ako sa asawa ko dahil yun ang utos ng Diyos. Praise God. Ayan. So, si Mami po ay isang pastor's wife. And actually po, siya ay isang mahiyaing tao. Paano po kami sa kanya? Amen. Praise God. And yun nga po, Mami, syempre tayo nasa gawain ng Panginoon. And gusto natin paalam sa iba kailan ka po ba nakakilala kay Lord? Ang pagkakaalam ko, nakakilala ko sa Panginoon noong 1991, 92? 92. 92. Apo. 91. 91 yan. Apo. Parang gano'n. Kaya
nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil talagang tinawag na kami sa gawain ko na makakilala sa Kanya. Amen. Praise God. So yung ano po, yun yung naging Christian po tayo. Pero nauna kayo siguro mga ilang mga buwan. Gano'n. Tapos, bago po yung naging Christian ka, ano po ba yung makikwento mo po ba kung anong buhay mo dati? Ano relasyon mo sa Diyos? Alam kong relasyon ko sa Diyos. Malapit ako sa Diyos. Religyosa ako. Religyosa ako. Dahil lagi akong nasa simbahan, araw-araw, nag-church ako, nagsisimba. Tapos, nag-vigil ako sa oras, gano'n. Dahil nga, siyempre, gusto kong maging malapit sa Diyos. Dahil, simula bata, nakita ko na rin yung ang ina ko, laman din ng simbahan. Kaya lumaki rin kami, gano'n. Pero, yun nga, nag-aaral din kami sa Catholic Church. Ayun, lumaki kaming religyosa. Pero ganun lang, na kilala namin ng Diyos dahil, siyempre, dahil lamang ka ng simbahan, alam mo may Diyos, yun ang pinaniniwalaan mo. So, ibig sabihin po, talagang before ka po naging Christian, religious ka na. Kumbaga, alam mo na may Lord na dapat natin sambahin. Opo, totoo po yung kasi po, actually talaga, every Sunday po, hindi po kami pupunta sa Catholic Church. Napapagalitan po kami ni Mami. Pag late kami magigising, parang kailangan magsimba kami, di ba man? Ganon. At saka yung everyday, di ba, Mami, nagro-rosary tayo. Rosary. Tapos, naglilinis pa tayo ng mga face. Nag-volunteer ka po, di ba? Tapos kami naman naglilinis. Kinukuha ko yung mga face sa tumutulong po kami tayo. naglilinis. So, talagang ano na rin sa service kay Lord, di ba po? Pero, ano po ba yung naging difference? Di ba, sabi mo nga po, 1993, nakakilala ka kay Lord. Pero before that, nagsisilbi ka na rin kay Lord. Pero, ano po sa tingin mo yung naging pagkakaiba? Yung pagkakaiba na dahil nga sa ang asawa ko kasi na na una siyang nagbasa ng Biblia, parang may group sila na nagbasa ng Biblia, kaya sinishare niya sa akin na magbasa ka na lang kaya ng Biblia, sabi niya sa akin. Pero sabi ko naman sa kanya, paano kung babasahin ng Biblia? Pag binubuksan ko, naantok ako, sabi ko, pag hindi ko maintindihan. Kaya sabi niya, mag-pray ka, sabi niya, na maunawaan mo. So, ang nangyari, nagbibigil na ako. Nag-request ako kay Lord na sana, Lord, matutunan ko rin magbasa ng Bible. Yun ang pray ko sa Holy Spirit na enlighten niya ako kung paano. Hanggang parang na unti-unti nakakaunawa na ako. Parang binigyan ako ni Lord ng wisdom at saka ng interest na makapakinig, makapagbasa ng Bible. Hanggang sa nakikinig na rin ako sa radyo, yung mga pastor na nagpipreach, parang nakinig na rin ako. Ngayon, sa pakikinig ko, yung pagpipreach ng pastor, parang si Lord ang magsasalita. Parang ako ang pinatatamaan niya doon sa parang ibig mo sa sabihin preaching. nang usap siya sa'yo. Parang nakikipag-usap siya sa'yo personal. Parang ako kinakausap niya na yung mga sinasabi niya, parang kilala niya ako na hanggang sa umiyak na ako ng umiyak. Sabi ko, Lord, baka kaya parang
parang kilala ko nga siya, pero hindi ko siya yung talagang wala akong relasyon na, na malapit sa kanya o gano'n. Hanggang parang sinasabi niya sa akin, magtiwala ka sa akin. Pag nagtiwala ka sa akin, magpapakilala ako sa iyo. At hindi kita iiwan, sabi niya, hindi kita pababayaan. Basta sumunod ka sa mga nababasa sa Biblia, sabi niya. So, pinahawakan ko yun. Hanggang talagang nag-interest na ako na magbasa ng Bible. At yun, talagang sabi ko, dahil nga buhay namin, parang magulo yung buhay namin. Masaya pero may parting magulo na hindi ko maintindihan ba't ganun. At yun nga, sa kakabasa ko ng Bible, makikinig ng salita ng Diyos, nangungusap talaga si Lord sa akin. At sabi nga niya, pag may problema, tumawag ka lang sa akin, tutulungan kita. So, ganun nga ang nangyari. Pagka nag-aaway kami ng kami mag-asawa, parang iniintindi ko na lang siya. Sumusunod na lang ako kung ano gusto niya. Hanggang naging maayos na yung napansin ko, naiiba yung takbo ng buhay namin. Nung nakakilala na. Nung nakakilala na ako. At siya rin, dahil nga nagba-Bible na siya, at nakikinig na nga siya, tapos hanggang umattend nga siya ng seminar sa sa mga nag-aano ng Bible. Naisipan niya nga dumalo sa seminar na yon at nagkaroon siya ng interest na mag-Bible talaga. Tapos hanggang naging ano na nga siya, napili siya na maging isa sa mga pastor. Talagang training ko. Nag-training siya para seminars. makasama siya doon sa mga nag-aano ng pagpapastor. Sabi ko nga, talagang nagpe-pray din ako dahil sabi ko, Lord, sana mabago mo yung buhay namin. Dahil nga sa magulong buhay, siyempre, lumalaki yung mga anak namin. Ayaw ko naman na lumaki sila talaga na magulo yung buhay namin. Nakita ko talaga yung pagbabago nung talagang nagkaisa na kami sa pagbabasa ng Bible. Hanggang praise God. Hanggang lumaki na nga yung mga anak ko. Tapos Kasama ko. pasensya na kayo, naiiyak ako sa kanya. Dahil talagang ito yung nangyaring ginawa ng Diyos sa buhay namin. Tapos nga, hanggang na-ordain na nga yung asawa ko bilang pastor. At dahil nga sa pag-uumpisa namin bilang pastor siya, sabi nga nung basta meron kang mga makikinig sa'yo, mga pamilya mo, o sino man, makakapag-umpisa ka na. So, yun nga, nag-umpisa niya asawa ko na maging pastor kami, mga tindera namin. Doon kami nag-start na mag-ministry, oo. Talagang damang-dama ko yung pagkilos ng Panginoon sa buhay namin. Yun nga, yung mga anak ko, kahit nasa Catholic school sila, talagang inano namin na mag-ano sila, talagang maging active din sa pagbabasa ng Bible. Kaya pagdating nila galing school, pag nakapahinga sila, nagba-Bible na kaming family, gabi-gabi yun. At saka talagang sa bahay dati
tindahan nga kami, mga tinda namin, alak, sigarilyo. Talagang praise Mga God. mabibili. Talagang inalis namin yon. Talagang gusto namin makasunod sa Panginoon. At nakikita ko talaga, nadadama na ang Panginoon, pinangangalagaan na kami. At talagang pag sumunod ka sa Kanya, papakita niya sa iyo na mahal na mahal ka niya at dadaling ka niya talaga sa tamang landas. Yun, hanggang lumaki na kayo mga anak namin, nahubog na sila sa ganun. Kahit sa Catholic school sila nag-aaral, papaalam sila, ganito po kami, ganun. Okay naman. At ayun, ganun lang naging buhay namin hanggang naiba na kami, medyo yung magulong buhay namin, naging Benefits na Lord. naging maayos na, nandun yung kapayapaan namin. May mga problema pero talagang nandiyan si Lord para gabayan ka at maging maayos, maging matagumpay yung problema yun. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord. At alam ko, pati nga yung aking ina, talagang nakita ko rin na sumunod siya sa Panginoon. At talagang ang daming pinakita ni Lord na ang mother ko nagkasakit, pinalabas na, dahil wala na raw pag-asa. Pero sabi ko sa asawa ko, nasa States kasi mother ko. Sabi ko, alagaan natin si Inang. Totoo lang, 1 week lang kami nandoon. Talagang, yung mother ko, nakita namin, 1 linggo lang nakalakad na. At saka, talagang nabuhay pa siya ng 4 na taon. Praise God. Talagang tuwan-tuwa kami dahil pinakita ng Panginoon na buhay siya, na at salita niya, talagang totoo. Kaya, nagpapasalamat ako sa pagkilos ng Panginoon. At talagang nais kong i-share sa iba na totoo yung sinasabi sa Bible. At pati nga yung mga ahente ko sa gamot, talagang pag pupunta sila sa amin, talagang sinishare ko sila ng salita ng Diyos na alam kong makakatulong din sa kanila. Kaya praise God. Yun ang naging buhay ko at hanggang sa ngayon, patuloy ko sinishare ng kabutihan ng Panginoon. At talagang maraming problema dumating, pero nandyan si Lord para tulungan kami at gabayan kami at pagtagumpayin kami. Amen. Apo. Saka di ba, Mami, parang siguro naisip ko rin ngayon, parang yung dati kasi, hindi natin alam na pagka namatay tayo, di ba? Parang hindi mo pa rin sure kung saan ka pupunta. Oo. Naisip mo may kasalanan ka. Kaya nga, Pero ngayon, yun yung mahalaga eh, no? Yung Oo. meron ka na assurance. may assurance ka na pagka namatay ka, saan ka ba pupunta? Ngayon, kung talagang kilala mo si Lord, makakasiguro ka na sa langit ka pupunta dahil tinanggap mo ng Panginoon. Nagsisi ka na sa mga kasalanan mo. Pinatawad na tayo ng Diyos. Sabi nga, gaano mang kalaki ang kasalanan natin kapag tayo humingi ng tawad sa Panginoon at tinanggap natin siya bilang Panginoon natin, tagapagligtas, nakakasiguro tayo sa langit tayo pupunta kapag tayo ay namatay. Kaya naniniwala ako na kasama na ng aking ina si Lord. At saka marami pang ginawa. Apo, marami. Yung sa Mami, kwento mo rin po. Share din na sa kanila. Yung nangyayari sa inyo. Siyempre, di ba po, kahit Christian ka na, bago ituloy ni Sister Mami na Ella, kahit Christian ka na po, hindi ibig sabihin nun na lagi na lang masaya, nakaka-encounter pa rin tayo ng mga problema po, di ba? Pero alam mo na si Lord. And ito nga yung isa pong instance na talagang grabe yung nangyayari. Christian na po kami.
nung nabaril po si Pastor sa si Mami. Oo. Ayan, gusto mo kwento, man? Oo. Gusto ko rin italay sa itong nangyari sa amin. Gabi yun, kasi yung anak ko, kami nag-aalaga sa apo namin. Tapos sa gabi, kinukuha ng anak ko, yung mga anak niya. Eh, nung kukunin na niya nung gabi, nakapasok na siya. Wait, nakasalisi pa ng mga magnanakaw. Sa pagpasok pala niya, biglang tinutukan yung katulong na yung yaya na nagsasara ng gate, tinutukan ng baril at pumasok sa amin. Eh di talagang nakapasok yung mga baril sila. At yun nga, nakita ko na talagang tinutukan kami. Kami sa isang kwarto. Talagang nakatutok sa aming baril. Tapos, dahil Lord ako ng Lord, tulungan ko ako. Galit na galit sila sa akin dahil ang ingay ko raw. Talagang ginano ng bibig ko hanggang nabiyak ang aking bibig. Basag ang pustiso ko. Tapos, biglang sabi, huwag kang maingay. Sabi nga, babarilin kita. Sabi nga, dahil nga Lord ako ng Lord, sabi ko, tulungan po kami. Pero alam ko, kasama namin si Lord. Kaya sabi ko, sabi nung magnanakaw, babarilin na kita. Biglang sabi ng asawa ko, huwag ako na lang, bumarang sa akin yung asawa ko. Talagang binaril ng asawa ko. Ngayon pagkabaril sa kanya, talagang siya, kumilapon dahil Malapit po, close range, diba? Oo, talagang siya. Tapos nga, sila, nagtakbuhan na. Tapos, duguan na yung asawa ko. Tapos lumabas na yung mga magnanakaw. Asawa ko, tinignan pa yung mga tindera namin kung okay sila. Tapos, ang dugo niya, kalat na. Hanggang dinala na lang namin siya sa ospital. Wala namang, siyempre siguro, mga kapitbahay, takot. Dinala na lang namin siya sa ospital. Tapos, nung nasa ospital na kami, naramdaman ko parang may masakit sa may tiyan ko. Sabi ko, bakit kaya? Tinignan ko, kung pala, butas na rin yung ko. Tumagos pala yung bala sa katawan ko. So yung balang pumasok sa sawa ko, lumabas sa akin. Lumabas sa kanya, pumasok po sa'yo. Oo, kaya tumagos sa katawan. Kaya kaming dalawa na ba rin. Talagang yun, pinakita rin ng Panginoon na buhay siya, hindi niya kami iiwan, hindi niya kami pababayan dahil talagang na-operahan siya, operahan ako. Talagang nag-50-50 pa nga yung asawa ko sa ospital Pero talagang nagpe-pray lang kami na, Lord, tulungan mo po kami. Ang dami talagang nakiramay sa amin sa ospital, maraming tao daw. Tapos, yun nga, pinakita ni Lord na nandun siya. So, yung doktor na hindi naman namin siya kilala talaga, tinulungan niya kami. Tapos, sabi niya, itipat daw kami sa ibang ospital. So, nilipat nga kami sa Asian. Tapos, praise God, dahil nga sa damage yung kanyang ICU siya. Pero sabi ng doktor na umopera sa kanya, amazing daw dahil yung bala ng baril, umiikot pa raw sa katawan niya na malapit na sa heart. So, talagang doon pa lang, talagang nakita namin ang pagkilos ng Panginoon. At sa tagal namin sa ospital, talagang pinunubide ni Lord lahat yung gastos namin. Talagang parang pinakita niya na talagang hindi niya kami iwan, hindi niya kami pagpabayaan. Daming tumulong sa amin hanggang labas kami. Una nga, natatakot na kami umuwi sa bahay, pero sabi namin, bahala sa atin si Lord. Kaya, ayun,
Umuwi nga kami, mayroon pang bote ng, ano ba yun, si Pastor, para pinapag-drain pa yung dugo ng, yung dugo niya. Talagang, kahit may bote siyang, nagpipreach pa rin talaga siya. Sabi ko, talagang Lord, buhay na buhay ka talaga sa buhay namin. Kaya nagpapasalamat ako tayo. Talagang tinuturoan kami ni Lord kung paano, ano mga problema, mga paghihirap sa bahay namin. Nandiyan talaga si Lord para tulungan kami. Kaya nagpapasalamat ako talaga sa Panginoon. Dahil talagang pinadadaman niya yung pagmamahal niya at yung pangako niya na talagang nariyan siya, kasama namin siya. Ano mang mangyari, tutulungan niya kami. Amen. Kaya praise God. Thank you Lord so much. Grabe yung mga nangyari po sa atin, no? Kasi marami talaga po kami mga experiences kahit after nakakilala sa Panginoon. So talagang darating ka po sa mga testings, sa mga trials, but in spite all those trials and testings, doon makikita kung gaano tayo ka close kay God, kung gaano yung pananampalataya natin sa Kanya. And praise God. So, mahirap po yun yung experience na yun, di ba ma'am? Pagka, yan, nare-recall ko ngayon, parang naaalala, parang grabe talaga po, parang pelikula na talagang mangyayari pala siya, di ba po, sa totoong buhay, tapos nandun yung takot, pero ang bait ni Lord kasi hindi na tayo talagang, yung takot na yon panandalian lang. Binalik niya yung tiwala natin sa Kanya. Magtiwala tayo ng lubos sa Panginoon. Amen. Tapos, hindi niya nawala tayo na malay si Papa, tagal po, di ba? Oo, Pero, talagang hindi mo alam, Lord, magigising pa ba si Papa? Parang gano'n. Pero talagang, kayo Papa, ang dami na rin nun, di ba? Una, yung natakot. marami po talaga. Isa lang po yan sa experiences na talagang dumating sa buhay namin. Pero dahil nga sa kabutihan ng Panginoon, na-overcome po lahat yun. Kaya talagang kami maglilingkod sa Panginoon habang buhay, habang Praise maginanito. God. At alam ko, hindi niya kami pababayaan at talagang tuloy-tuloy na mananampalataya kami sa Kanya. Praise Praise God. God. Thank you, Lord. Kaya, ibig sabihin, hindi naman po dahil sa naging Christian na tayo, lagi na lang masaya. Lagi na lang parang prosperous ka or lagi kang yung tagumpay sa mundo. Hindi naman po ganon. Pero tagumpay ka sa Panginoon. Sa lahat ng mga pagsubok na mahaharap mo, basta hindi ka bibitiw sa Panginoon. For sure, tagumpay po tayo. Amen. Kaya Amen. gusto ko rin ma-share to sa lahat ng aking mga kapatid, mga kamag-anakan, yung mga kakilala, yung mga kahit saan dyan, kahit yung mga nakakausap ko, para madama rin nila na totoo ang Diyos, magtiwala lang tayo, tanggapin natin siya, biglang Panginoon natin, ang tagapagligtas natin. Talagang madadama natin ang pagmamahal ng Panginoon. Amen, praise God. So, ganun po kabuti ang Panginoon. Talagang kahit anong pagsubok, basta na-high alert po tayo, no? Amen. And yun nga po, ang daming lesson po natin na pulot dito sa sharing po ni Sister Mami Nela. Yung kilala mo lang siya, pero wala kang tunay na relasyon sa Panginoon. Na, kumbaga sa mga tao, sa paligid, may nakikita ka, ay kilala ko yun, pero hindi mo talaga siya alam personally kung ano yung buhay, kung ano ba siya, kung anong klaseng tao siya. Pero nung nakakilala po si Mami sa Panginoon, nagkaroon siya ng talagang relationship. Mas nakilala niya, naunawaan niya yung Bible, dahil nga po, binigyan siya ni Lord ng wisdom, nagpakilala sa kanya si Lord. And pangalawa po, pagka
dun sa sharing ni Sister Maminella, makikita po ninyo na nandun yung ano niya, yung desire niya na i-share yung Word of God. Di ba, kanina sabi niya doon sa mga, since may business nga po, sa mga ahente, sa mga supplier. So parang hindi niya matitikom ang kanyang bibig na hindi i-share si Lord sa kanila. Dahil na-experience po niya yung yung love ni God sa kanya. So gusto niya ma-share din sa iba para malaman na iba na mahal ka rin ni Lord, di ba po? Amen. Amen. And yung isa pong lesson na ating makikita na yun nga, na kahit na may dumarating na mga trials, dapat nakakapit tayo sa Panginoon. Maliit man to, malaki man, mabigat, magaan po, di ba? Amen. Dapat talaga nakakapit. And higit sa lahat, nung alam natin na after this, may hinihintay tayong buhay na May wala dyan. Amen. Praise God. So, ang dami po namin natutunan doon sa sharing mga Amen. and sana po, na-inspire po kayo sa sharing na ito. And baka meron ka pong final word or any verse na pinanghahawakan na gusto mo i-share sa lahat. Yun nga, yung verse na gusto ko rin na sabi nga, Matthew 6:33, yun, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Talagang unahin natin ang Panginoon, ang kanyang paghahari sa atin, at madaraw pa natin na kung siya ang unahin natin, papakilala siya sa atin at talagang ipapadama niya sa atin na talagang yung mga nais niyang mangyayaring kabutihan at katagumpayan, idadagdag niya talaga sa atin yun. Basta siya lang talagang iunahin natin, at saka yung mga pangako niya sa atin na yun nga, Hebrew 13:5, na hindi niya tayo iwan, hindi tayo pababayaan. Ano man ang mangyari, nandiyan siya. Buhay siya, pipili siya sa buhay natin. Basta magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso na siya ay kikilos sa buhay natin. Amen. Nandun talaga po yung pagtitiwala. Oo, at saka yung Pagsunod, pag-share, yun, kanyang banal na salita. Para yung mga ibang hindi nakakakilala sa kanya, makakilala. Amen. At madama nila na totoo palang may Diyos, buhay na Diyos na talagang kumikilos sa ating buhay. Praise God. Praise God. Lord, ano pa ba? Meron pa man? Sabi nga, kung may problema tayo, sabi niya, kung tatawag ka sa akin, diringgin kita at tutugunin ko ang hindi mo maunawaan. Papahayag mo sa iyo mga bagay na hindi mo maunawaan. Jeremiah 33:3. So, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Pahayag ko sa iyo mga bagay na mahiwagan na hindi mo maunawaan. Sabi niya, kaya kung may mga hindi tayo maunawaan, humiling lang tayo sa Panginoon at manalangin at papahayag niya sa atin yung mga katugunan. Sabi niya, God is open line. Open line. 24/7. 24/7. Nandyan siya lagi para makinig sa atin. And saka po may yung sabi, yung unang telepono daw po. Diba? Si Lord, diba? Na kahit anytime, anywhere, pwedeng tawagan si Lord. Hindi pa po uso mga cellphone, mga landline phones, yung mga, meron na ever since. And that is our Lord Jesus Christ. Talagang napakabuti ni Lord. Lalo na kung
luluhod tayo sa Kanya. Naku, talagang tutugunin niya talaga tayo ng agad-agad para mapadama sa atin na nandito lang ako. Tiwala ka sa akin. Amen. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Yan. Very filled with the Holy Spirit po si Mami. And talagang marami pa siyang gusto i-share. Thank you, Lord. Pero sa ngayon po, gusto natin parating sa lahat, lalo na po sa mga hindi pa po nakakakilala kay Lord. Napakahalaga na makilala po natin siya dahil sa totoo po, sabi nga sa Romans 3:23, tayo'y makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sabi po sa Romans 6:23, kamatayan nga po ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. At sinabi rin po sa John 3:16, di ba po? Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa Kaya sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang butong na anak. At kung sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tanggapin. Kaya yung mga pangako ng Panginoon, panghawakan natin yan. Amen. Dahil talagang totoo po ang mga sinasabi ng Amen. Panginoon. Praise God. Kaya sana'y tanggapin po natin siya dahil sabi nga, hindi lahat ay anak ng Diyos. Sabi sa John 1:12, yun lamang po tunay na tumanggap at nanalig sa Kanya. So napakahalaga. Dahil sabi nga po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Tanging sa Panginoon sa Kristo lang ang daan para tayo punta sa kaharian ng Diyos. Amen. Praise God. And sabi din sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Praise God. So kung kayo po ay hindi pa po lubos na tumatanggap sa Panginoon at nais niyo po tanggapin ng Panginoon, makiisa po kayo sa panalangin. Aanyayahan po natin Sister Mami Nela para manalangin ng panalangin pagtanggap. Amen. Amen. Praise God. Tayo po ay manalangin. Ito natin ang ating usip-isipan sa Panginoon. Muli, Panginoon Diyos, narito po kami sa iyong harapan. Papakumbaba po kami, Panginoon. At humingi po kami ng pakatawaran sa lahat ng mga nagagawa namin pagkakasala. Lord, alam po namin gaano mong kalaki ang aming mga kasalanan. Basta't kami humingi ng tawad sa iyo, kami patatawarin mo, sabi mo nga po sa iba na salita. At Lord, at tanggapin ka namin bilang Panginoon namin at tagapagligtas. Kami makasisiguro na ililigtas ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, isinusuko po namin ang aming buhay sa iyo. Lord, lahat ng mga kasalanan po namin, patawarin niyo po, Panginoon, pakalinisin niyo po kami at maging karapat-dapat na mapabilang sa iyong mga anak. O Panginoon Diyos, nais ko po maging isa sa iyong mga tagasunod, Panginoon, at nais ko po, Panginoon, na tanggapin ka bilang Panginoon ko, tagapagligtas, at makasama ka hanggang sa buhay na walang hanggan. Panginoon, umaasa po ako na sa gabing ito ay ang mga makapakikinig po ay tunay na ipunin mo po ang kanilang puso, ang kanilang isipan, na tanggapin ka, Panginoon, at maniwala sa iyong banal na salita na totoo po ito, at ang magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo ay magiging kalayaan po namin, Panginoon, at magkakaroon po kami ng kapayapaan hanggang sa buhay na walang hanggan. Kasama ka. Yes, Lord. Ito po ang aming sample na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Amen. Amen. Praise God. Kung kayo po yung nakiisa sa panalangin, pinangunahan po na ating kapatid na Sister Mami Nela, tandaan niyo po ang araw na ito, kung kailan niyo po tinanggap ang Panginoon. Dahil ito po ang inyong spiritual birth.
Amen? Or spiritual birthday. Ito po yung sinasabi natin, born again. Amen? Tayo dati pinanganak sa laman through our mother, and ngayon po tayo pinanganak sa Espiritu. Amen? And we also request na ma-share nyo po ito sa iba, itong programa ito or yung video na to, ito pong link, pwede nyo po i-share para marami pong makakilala sa Panginoon. Dahil sabi nga po sa Mateo, Kabanata 28, mula talata 19 hanggang 20, sabi po dito, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Praise God. Maraming salamat po. Naway kayo po'y pagpalain ng Panginoon. That's all. Praise God. Bye. Thank you, Lord.